Bahagyang bumagsak ang balikat ni Vanessa nang mabasa ang text na galing sa katrabahong si Paloma. Absent daw ito ngayong araw. Masakit ang puson at hindi kayang pumasok. Pangalawang araw pa lang niya sa pinapasukang pizza booth. Hindi naman masyadong naipaliwanag ni Paloma ang lahat ng dapat niyang gawin. Sariling sikap lang siya para matuto dahil mas madalas nakatutok sa cellphone ang katrabaho niya kesa itrain siya sa mga dapat at hindi dapat gawin. Bagamat sumasagot naman sa mga tanong niya tungkol sa trabaho, ngunit yun nga, sa paggawa ng Pizza Express, sa pagluluto sa oven na ang pintuan ay halos 1 kilo rin ang bigat. Siya lahat. Lahat natutunan niya ng solo lang at sa minimum supervision ng may katamarang kasama. Oh, ang aga-aga mo namang simang dyan? Wika ng isang krong katabing booth nila Vanessa. Saglit siyang napatingala sa itaas ng mall dahil tumugtog na ang pambansang awit na susundan ng opening prayer mula sa maingay at pangkalahatang intercom speaker. Pinatapos niya muna ang kanta bago nagsalita. Biglang umabsent si Paloma eh. Hindi ko pagamay yung pagkakaha. Pagluluto lang at paggawa ng pizza yung alam ko. Nag-aalala na wika ng dalaga sa kapitbahay na booth. Ha? Hindi ka ba batiruan sa sales report? Teka, pang ilang araw mo na ba? Tanong ni Jiang Mei na kasalukuyang naguhugas ng toge habang pinapainit ang griddle na gagamitin sa pagluluto ng mga fried noodles. Umiling si Vanessa. Nag-asikaso na rin ang ilang gagamitin at nagpainit na rin ng oven. Pangatlong araw ko pala ngayon. Kabisado ko na yung mga gagawin sa pizza pero hindi ko pa talaga alam mag-sales summary eh. Kaya pala nagtaka ako bakit niya sa akin inabot yung susi kagabi pagkatapos namin mag-close ng store. Iyon pala absent siya. Naiiling na wika ng dalaga habang nilalabas ang mga frozen dough sa chest freezer. Saglit na paisip si Jiang Mei. Nag-inom si Paloma kagabi sa bahay nila. 6:00 na umuwi, sabi ng mama niya. Kainuman ng kapatid niyang lalaking kinakalantari nito. Walang sakit sa puso ng babae. Kung meron mang iniinda, marahil punong-puno ang sinapupunan. Nagkulong ba naman sa kwarto ng matulis niyang kuya? Ngunit hindi na iyon sinabi sa nag-aalalang dalaga. Baka magkaroon pa kasi ng iringan kung sakaling sabihin man niya. Maaga ka na lang mag-close. Teka, ano bang sabi ng boss niyo? Meron bang magre-relieve para sa'yo? Kasama mo? Tanong ni Jiang Mei nang tuluyang kumanta ang theme song ng mall. Signal na binuksan na sa tao ang naturang establishmento. Isang senior agad ang bumili kay Jiang Mei. Nagsalang ito ng toge at 1 cup ng noodles sa griddle. Late dumating si Roel na nakangising, nag-hairnet at naglalagay ng apron. Umirap pa kunwari si Jiang Mei sa lalaki bago lumingon kay Vanessa. Ito, kakatext lang. Wala daw taong pwedeng ibato dito. Mas malalaki kasi yung mga branch namin sa ibang malls eh. May rice mill pa doon tsaka may mga pasta. Kaya mas kailangan ng tao doon. Ang sabi, open OT na lang daw ako. Nag-aalalang wika ng dalaga na kinatango ni Jiang Mei. Sige, nasilip ko na naman dati yung sales summary nyo eh. Turuan na lang kita. Sa inventory naman, bukas mo na yan gawin. Basta mag-end count ka lang para itatransfer mo na lang. Alam ko kasi meron pang food cost na kinukompute si Paloma. Hindi ko alam yung formula eh. Siya lang nakakaalam. Basta siguraduhin mong tali ang total ng sales mo sa pera once na nalis mo na yung mga expenses, yung ilang senior discount. Alam mo naman yun, 'di ba? Mahabang wika ni Jiang Mei habang nagsusukli, sabay thank you sa senior na bumili. Saglit nagpaturo ang senior kay Roel kung anong sauce ba ang ilalagay sa fried noodles na nakangiting dinaluhan naman ng binata. Ilabas mo nga pala yung change pan mo, i-breakdown mo kung magkano, tapos i-note mo na lang sa notebook, lagyan mo ng date. Ako ang mag-witness. Tapos, baka pwede wag ka munang umalis ng matagal.
open ang boot natin. Halos maraming gago sa paligid. Hindi kita mababantayan madalas. At alam mo naman, pinipilahan rin kami. Pag magsi-CR ka, bilisan mo na lang. Huwag ka na din munang tumanggap ng buo, lalo kapag wala ka pang benta. Katulad ngayon, maaga pa, wala ka pang mapapalitan dito, ikaw din. Abiso ni Jiangmei na tinanguan ni Vanessa. Nagpasalamat ang dalaga bago sinuot na ang apron at nag-umpisang mag-breakdown na ng pera na nasa kaha. 500 lang ang pinaka-change fund, 200 na tig mamamiso, 100 na tig 20 at 200 na tig 50. Lumabas si Jiang sa booth at sinilip ang binibreakdown na pera ni Vanessa. Nang tali, nilagay sa kaha at pumirma naman ang babae bago muling bumalik sa sarili niyang booth. Anyari sa kanya? Mahinang usisa ni Roel sa dalagang abo-tanaw na mabilisang nagbibilang ng ilang dough. Ayun, inabse na ni Paloma biglaan. 2 araw pa lang si dream girl mo, iniwan agad sa ere. Bulong ni Jiangmei na naglalagay ng chopstick sa isang jar. Ilang palitak lang ang sinagot ni Roel na kinalabit naman ng isang lalaking may hilang pushcart. Laman ang delivery ng stock nila ng araw na yon. Saglit lumabas ang lalaki at nag-umpisang mag-check ng mga supplies na nakatala sa listahang ibinigay ng delivery boy. Naiwan si Jiangmei sa loob ng pangdalawahang taong luwag na booth. May barikada din kasi ang bawat booth. Isang tablang hardiplex na pakahong nagkukulong sa mga crew sa loob ng hanggang bewang lang na taas na barikada. Sapat upang maabot pa rin ang mga customers. Isang paraan rin upang hindi kumalat ang mga gamit ng mga tenant ng booth sa labas. May sukat kasi ang sinusunod na espasyo, ang bawat food court o kiosk ng mga mall. Minsan may penalty kapag lumalagpas sa tinalagang guhit o limit ng pwesto. Pabilan nga. Maangas na wika ng isang lalaki sa pinaka-counter ni Vanessa. Isang tipid ng ngiti ang sinalubong ng dalaga mula sa pagkakatalikod sa counter. Binaba ang hawak na papel at ballpen. Good morning sir, anong flavor po tsaka anong size? Magalang na tanong nito sa lalaking nakasimangot na tumingala sa menu board na naglalakihan rin ng mga letra at larawan. Yung beef bonanza, yung medium. Pakibilisan mo ah. Anito sabay talikod at sandal sa boot ng dalaga. Sir, bali 15 minutes stops po yung cooking time ha. Tsaka baka po may smaller bills kayo. Buhay na mano po kasi kayo eh. Maayos na paalala ng dalaga sa lumingon lang sa kanyang lalaki. Sir, well done po ba? Oo, sige. Sir, smaller bill lang po ha. Ulit-uli ng dalaga na hindi muling inimika ng lalaki. Mabilis ginawa ni Vanessa ang pizza. Gamay na niya iyon, maging ang pagluluto. Tagal pa ba? Gutom na ako eh. May angas muling wika nito na kinalingon ni Vanessa habang tinaturn ang bilog na plate na kinalalagyan ng order nito. Sir, mga 14 minutes na lang. Sagot naman niya. Di kalayuan, nakikinig lang si Jiangmei habang abala sa pilang unti-unting humahaba. Sunod-sunod na ang lagay niya ng toge at noodle sa griddle. Si Ruel naman ay nagbibilang ng 50 pieces na mga pack ng nakaselyadong paper cups. Panginan, tagal naman yan. Wika muli ng lalaki na kinaseryoso na ng mukha ng dalaga. Hindi siya sumagot. Bahagyang nilakasan na lang niya ang oven upang mabilis mag-melt ang cheese at ang topping sa ibabaw. Luto na naman na ang pizza dough, ngunit karamihan ang umu-order kasi gusto talaga well done yung crust ng pizza. Nang sa wakas ay maluto, nilagay na ni Vanessa sa karton ng pizza, in-slice at takmang isasara ng hinatak bahagya ng lalaki. Sinabing kakainin na daw. Walang dining booth sa paligid dahil laging take-out rin, ngunit pinagbigyan na lang ni Vanessa ang lalaki. May kumakain naman talaga ng paisa-isa sa maliit na lang preparation table sa gilid ng booth.
Ngunit mahirap kapag sunod-sunod na ang nilulutong pizza. Doon kasi talaga nila nilalagay. Madalas sa malapit na stage kumakain ang mga umorder sa kanila kapag hindi na kayang iuwi sa bahay. Wala kasing food court sa mall na yon, kaya walang mga dining table na nakalagay sa paligid. Hindi rin naglagay ng paisa-isang table per booth ang mall. Mabilis na kain ng lalaki ang 4 na slice ng pizza. Halatang gutom na gutom. Hinintay na lang ni Vanessa matapos iyon. Aniya, saka na lang niya sisingilin. 180 pesos lang naman yung halaga. Umabot ng tisyo ang lalaki sa gilid at pinunasan ng bibig na may bahid na sauce at cheese. Bago pa-slice na hinagis sa counter ng dalaga ang 1,000 perang papel. Sir, wala pa po ba kayong barya pa? Mag-isa lang po kasi ko, hindi po ko pwedeng lumabas ng booth ko. Mahinahong wika ni Vanessa. Wala kang barya. Nang iinsultong tanong ng lalaki. Wala pa po sir, buhay naman po kayo eh. Anang dalaga pa. Di ipapalit mo. Nang aasar na wika nito. Napatingin sa Vanessa kay Jiang Mei na umiling. Kita niya rin sa nakapilang mga customer na karamihan ay lilimang daanin ang nakahandang pera. Kailangan na rin ito ng barya. Sorry po sir, hindi po talaga ako pwedeng umalis sa store eh. Baka may bibilin pa po kayo. Balikan niyo na lang po ako. Anang dalaga pa. Marunong ka pa sa akin. Ipapalit mo. Kasalanan mo yan, wala kang barya. Anito pa na sumandal sa booth. Nag-umpisa ng kumapalang tao sa paligid. Linggo pa naman. Naikwento ni Paloma dati na hindi talaga pwedeng iwan ng store ng matagal. Maraming nang loloob sa booth, lalo at walang tao. Saglit na isip ni Vanessa na may halagang 600 pa pala siyang barya sa wallet niya. Yun na lamang muna ang gagamitin niya para hindi na siya lumabas ng tindahan niya at magpapalit. Delikado kasi talaga. Maraming maaring mawala at syempre, bilang siya ang nagbabantay, sagutin niya ang lahat ng iyon. Kasama yon sa kontratang kanyang pinirmahan. Kailan lang. Isa pa, sigurado siyang wala pang store na nagpapapalit ngayon dahil maaga pa nga. Alam niya sapagat ranas niya iyon. Akmang aabutin niya ang bag na nasa ilalim ng cabinet nang sumigaw na ang lalaki. Hoy, ang kupad mo. Ipapalit mo tong pera ko na makaalis na ako. Ang aga-aga mong buwisit. Trabaho mo yan, gawin mo. Customer ako. Sigaw pa nito sa nangunot noong dalaga. Hindi niyo ho ako kailangang sigawan. Hindi ko ho kayo binabastos. Mahinahong wika naman ni Vanessa. Dapat hindi nagtatrabaho sa muli mga katulad mong kukupad-kupad. Siguro taga-probinsya ka no. Naninibago ka sa buhay Maynila no. Dapat doon ka na lang, magtanim ka na lang ng kamote. Sunod-sunod na wika nito bago kinuha ang 1,000 nakalapag sa counter. Binulsa bago kumuha ng 2 pirasong perang papel na kulay ube sa wallet nito. Biglang nilamukos at tinapon sa dalaga. Tumama sa tiyan nito ang mga papel bago tuluyang nalaglag sa marmol na sahig. Sabay alis ng lalaki. Nawala ng sumuot sa makapal na taong naglalakad. Hindi nakahuma saglit si Vanessa. Napatingin sa nayamukos na mga pera. Abay gago yun ah! Ani Jiang Mei na saglit dinukuwang si Vanessa sa kanyang booth. Uy bakla, okay ka lang? Tanong nito sa napayokong dalaga. Dinampot ang nalamukos na mga papel bago nilapat sa counter. Bahagyang pinadaan ang mga nakalapat na daliri. Tila ba paplansyang hinaguran upang mawala ang pagkakakuyumos. Natigilan ang dalaga nang madaanan ng mga daliri ang pera. Madulas at may kanipisan ng papel. Nang sipatin niya ng maayos ng mata, malabo ang mga taong nakaguhit roon, maging ang mga letrang nakalimbag. Ay putang ina. Napamura si Jiang nang malapitan si Vanessang natigilan at nagtaas ng paningin. Tinignan ang pinaglahuan ng lalaking dorobo. Peke, ang tig-100 perang papel.
Naihilamos na lang ni Vanessa ang isang kamay sa muka. Gigil na gigil siya. Ngayon pa lang siya nahamak ng ganon. Ngayon pa lang siya nasigaw-sigawan ng ibang tao. Pinalaki siyang marunong rumespeto sa tao, ngunit ngayon pa lang talaga niya naranasang makaharap ng ganoong klaseng nilalang. Nang lalamang, hindi pates lumaban. Kalalaking tao, matabil ang dila, salot sa lipunan. Hindi na nabigla si Vanessa nang maramdaman ang pamilyar na init na humaplos sa kanyang batok. Sinundan na mga bulong ng nang-aalaska at nanggagatong. Bulong na kilala niya mula pa nung siya ay mag-umpisang mag-aral ng karunungang itim nung siya ay nasa elementarya pa lamang. Matagal-tagal na rin mula nang naramdaman niya ang presensya nito. Napakiling pa ang leeg niya nang tila kiniliti nito ang punong tenga niya habang may sinasabing paraan upang siya ay gumante. Wala ka namang ginagawa sa kanya tapos ikaw pa ang binangga. Nagtatrabaho ka lang. Alam mo ba kung anong klase siyang tao? Gusto mong ipakita ko sa'yo? Sabihin mo lang, Vanessa. Ako na bahala. Tila nanghihipnotismong bulong nito sa punong tenga ng dalaga na kinalunok niya ng saglit. Mariing pinikit ni Vanessa ang mga talukap. Bakla, kalma lang. Paalala ni Jiang Mei sa dalaga na lalong kinariin ang pagkakapikit nito. Tumalikod sa pinaka-counter si Vanessa. Nang idilat ang mga mata, saglit iyong nagbago. Nilingon ng ilang slice ng pizza na natira ng lalaki. Ang init na nararamdaman niyang humaplos sa kanya ay unti-unting naging itim na silhueta. Dumaan ang silhueta sa ilang piraso ng nakagatang tinapay na tinira sa gilid ng kahon. Tila ba inamoy ang samyo ng kinagatan. Inalam ang pagkakakilanlan bago muling umigting ang pagkaitim na tanging si Vanessa lamang ang nakakakita. Napaupo si Vanessa, kuyom na kuyom ang mga kamao. Matagal-tagal na rin mula nang ito ay nagparamdam sa kanya. Ang galit niya, ang yamot, ang iniiwasang ugaling madaling mabugnot, ang bumubuhay kasi rito. Kailangan niya talagang ikulong na ito sa pinanggalingan, ibalik sa pinagkuhaan, ngunit hindi mo na siguro ngayon. Naghugis kamay ang anino, sinapo ang kanyang baba, pinadaan ng hinlalaki sa kanyang labi. Hinihintay ang mga salitang manunulas roon at hindi naman niya ito biniko. Sinusumpa kita. Mamimilipit ang tiyan mo sa ginawa mong ito sa akin. Halos magtunugan ang mga ngipin sa panggigigil na wika ni Vanessa habang nakaupo sa bangkong monoblock. Tinignan ng masama ang ilang slice ng pizzang tira ng lalaki. Marahas niyang nilukot ang karton ng pagkain at gigil na sinalaksak sa bunganga ng basurahan. Nagkatinginan si Ruel at si Jiang Mei. Walang kibong lumabas ng boot si Ruel. Nagsabing magyoyosi lang sa labas ng mall sandali. Tila tumakas lang sa biglang pagkapal ng kung anong masamang enerhiya sa hangin. Naramdaman niya kasi. Sensitibo si Ruel sa madidilim na enerhiya. Namana niya sa nanay niyang may third eye. May bumili kay Jiang na agad niyang inasikaso. Hindi niya mapigilang lingunin mayat maya si Vanessang pinagpupunit na ang 2 pirasong pekeng-perang papel. Hindi maiwasan ni Jiang Mei kilabutan sa aura na nakita sa kapitbahay niyang crew. Saglit nagdilim ang mukha nito. Pagkatapos ay may kalakasang sinambit ang mga katagang iyon. Naipagpasalamat ni Jiang Mei na halos 30 minuto rin na walang bumili sa pwesto nito. Tila baga nakisama sa biglang pagsama ng loob at hinintay ng pahupain ng galit nito at sama ng timpla. Dahil nang may bumili, compose na agad ang mukha ni Vanessa. Saglit na patingala si Jiang Mei nang muling maramdaman ang malamig na aircon. Tila kasi umalinsangan ang paligid.
habang nagagalit ang dalaga. 2 araw pa lang niyang nakikilala si Vanessa. Magaan ang loob niya rito kahit na sabihing hindi naman talaga pala salita. May aura kasi itong tila madaling pakisamahan. Ang totoo nga, natipuhan pa ni Rowel ang dalaga at nais diskartehan. Tsumitsyempo lang ng pagkakataon. Mabait din sa kanyang obserba si Vanessa dahil kahit utos-utusan ang kasama nito, panay lang ang sunod, panay lang ang gawa. Nililingon naman siya kapag binibiro niya ito o binabate. Malayong malayo sa madilim na aurang nasipat niya saglit. Sabagay, sino bang hindi isusumpa ang customer na yon bukod sa napakagaspang ng ugali ay manluloko pa. Sayang at hindi nahabol ni Vanessa sa takot na iwan ang sariling tindahan. Mabilis natapos ang araw. Panay lang ang kamusta nila Jiangmei at ni Rowel sa dalagang tipid silang niningitian. Nang tuluyang mag-close ang oras ng mall, mabilis natapos si Vanessa. Nagulat pa si Jiangmei nang magpaalam ito sa kanila dahil tapos na daw ito. Tumango na lang ang dalawa na hindi malaman kung saan magsisimula sa pagko-close ng tindahan. Kapwa sila hinapo dahil sadyang napakaraming customer ng araw na yon. Kinabukasan ng umaga, maagang pumasok si Paloma. Nag-first count ng mga stocks at nagbilang ng pera sa kaha. Siyang dating naman ni Jiangmei. Wala pa si Vanessa at 1 oras pa bago magbukas ang mall. Ang aga mo ata, himala. Nakangising wika ni Jiangmei sa nag-peace sign lang na si Paloma. Kamusta naman yung gawa niya, okay ba? Tanong ni Jiangmei sa kapitbahay na tumatango-tango sa sinusulat na notebook. Iniwan mo naman agad yung kasama mo ng ganun-ganun lang. Hindi pa ata gamay yung paggawa ng sales report. Namukha din no? Pag nagsama yung landi tsaka yung alak sa sistema mo talaga. Tungayaw ni Jiangmei sa natawang dalaga. Paano naman siya matututo kung lagi ko siyang tuturuan mat-maya? Saka, nag-isang duty din naman ako dito nung wala siya. Mararanasan niya rin yung mag-solo duty, lahat ng crew dumadaan doon. Sunod-sunod na repeke ng bunganga ni Paloma. Lumabas si Jiangmei sa booth habang nagtitirintas ng buhok, nalalagyan naman ng hairnet at ng cap. Pota ka, nabudol kaya si Vanessa kahapon. Bakit naman kasi umabsent ka linggon-linggo? Alam mo naman na paglinggo, gapang talaga tayo eh. Natigilan naman si Paloma. Magkano naman? Kinuwento ni Jiangmei ang lahat at kinasisi naman iyon ni Paloma saglit na konsensya. Kung tutuusin, kaya naman niya talagang pumasok kahapon. Sadyang tinamad lang talaga siya. Bakla, nakakatakot pala siya magalit. Ano siya? Parang nagkakasya ng spell. Walang-wala si Nancy dun sa movie na The Crab. Parang kulang na lang itaas niya yung mga kamay niya tapos magsalita siya ng ganito. Hail to the guardians of the watchtowers of the east. Hear me! Parang ganyan. Hindi maiwasang matawa ni Paloma. Hindi niya malaman kung nagbibiro o seryoso na nagkukwento ang kanyang kaibigan. Buti, 200 lang. Ani Paloma. Ang gagang to. Pera pa rin yun. Magkano ba minimum natin? 450. Halos kalahati rin ang araw natin. Tsaka ikaw kaya, matutuwa ka ba kapag ginanon ka? Grabehan din yung bunganga ng lalaking nambudol sa kanya. Kala mo naman binili yung pagkatao niya, 180 lang naman yung binili. Kahit ako mapapatawag ako sa lahat ng watchtower kahit mag-isa lang ako, no? Ani Jiang sa kapitbahay na naiiling. Pero in fairness ha, tama yung report niya. Tally tapos yung inventory niya, tama din. Nales din niya yung food cost. Paano niya nalaman yun? Hindi ko nga sinabi sa kanya yun eh. Nagtatakang wika naman ni Paloma na akmang may sasabihin naman si Jiangmei, ngunit natigil sapagkat natanaw na nila na papalapit na sa booth ang topic ng kanilang pinag-uusapan. May event sa mall ng araw na yon. May isang school na nag-organize ng talent portion. Maingay ang sound system na malapit lang halos sa booth nila Paloma, kaya hindi masyadong nagkakausap at
nagkakaintindihan ang magkakapitbahay. May ilang umu-order at halos sinusulat na lang at tinuturo na ni Paloma sa customer ang mga bibilin at sinasabi. Kinakalabit naman niya si Vanessa na toka pa rin ang pizza making at ang pagluluto. Halos 2 linya na ang pila sa Hong Kong style noodles na tindahan naman nila Zhang. Ngali-ngali naman na lapitan at kausapin ni Roel si Vanessa. Naisa nang makitek sa phone nito. Isang baduy na paraan upang makuha ang number ng dalaga. Ngunit kapwa talaga sila bising apat. Pahapon na, nang isang may edad na babae ang lumapit sa booth nila Vanessa. Nangangalumata ito, dala ang isang mosmos na halatang hindi naaalagaan ng maigi. Sapagkat nakasuot ito ng pudpud na tsinelas, marurumi ang mga talampakan at may itim ang bawat dulo ng mga kuko sa paa. Yayat ang braso na may ilang nakasuot na gomang laste. Panay ang punas sa ilong ng malaberdeng sipon na hindi naman tuwirang napupunasan dahil gumuguhit lamang sa pisngi nito. Nang lumapit ito sa food court ng mismong tabi ni Vanessa, natigil saglit ang dalaga sa paggagat-gat ng keso. Lumingon siya sa itim na figurang nakatayo na malapit sa pwesto niya. Ang anino. Walang boses nitong pinaalam ang lahat ng tungkol sa babaeng tila hinahamig pa ang sarili o pinipili pa ang sasabihin habang sa kanya nakatingin. Nagkatinginan sila Paloma at Jiang Mei, maging si Roel na nagpiprito ng noodles at toge. Kapwa, nakatuon ang lahat ng kanilang atensyon sa babaeng nahuhulaan nilang hindi kamag-anak ni Vanessa. Miss, pauna nitong wika sa dalagang binalik ang atensyon sa ginagawang pizza. Pwede ka bang makausap? Bagamat may kahinaan na wika nito, kahit malakas ang sound system sa paligid, malinaw namang naririnig ni Vanessa. Sinalang ni Vanessa sa oven ng pizza na sinet naman niya sa mababang temperatura bago tinignan ang order na nakahilera sa pinaka-counter ni Paloma. Bago kumuha muli ng isang malambot na dough, nilagyan ng pizza sauce at nag-umpisang gayata ng manipis na layer ng cheddar cheese bago nilingon ng babae. Tapos na po ang break time ko, Ale. Kung may sasabihin po kayong mahalaga, maaari niyo pong sabihin na. Tambak po ang order ko. Mahinang wika ni Vanessa habang nagpapatong ng ilang pepperoni na nakaayon sa bilang ng mga piraso. Sige lang bakla. Ako muna rito. Labas muna kayo. Voluntaryo ni Paloma kahit gustong gusto niyang pakinggan ang lahat ng sasabihin ng bisita ni Vanessa. Hindi pwede. Malakas tayo ngayon, sahod. Makaka-second quota pa tayo kung mabilis lang tayo magbenta para mabawi ko rin yung nabudol sa akin ng lalaking buena mano ko kahapon. May diin at may kalakasang wika ni Vanessa na kinatungo ng babaeng bisita nito. Napalunok si Jiang Mei na kinalungon ni Roel sa huli. Bali walang nagkibit si Paloma at inasikaso na ang umu-order sa kanya. Naihiling ni Paloma na sana naman bawasan ang ingay ng sound system na malapit sa stage. Sapagkat nahihirapan kasi siyang pakinggan ang mahinang boses ng babae kung sakali. Nilabas ng babae ang isang panyo habang inabot ang anak na lumapit sa gabewang na barikada ni Vanessa sa kanila na hanggang leeg naman ng musmos ang taas. Muntik nang maabot ang isang tipak na nakabalot na cheddar cheese. Pinuwesto ng babae ang bata sa kanyang harapan. Pinatong ang isang kamay sa mga braso nito, isang pagpipigil sa batang huwag malikot. Napatingala ang bata sa ina. Muling tumulo ang sipon na pinunasan ng yayat ng mga daliri. Nagpatingin sa hilot si Naldo. Wala kasi kaming pera na ipa-check up siya sa ospital eh. Hanggang klinik lang talaga yung kinaya ng ipon ko. Wala kasing tigil sa pagsusuka. Tila raw kasi
Hinahalukay ba yung loob ng sikmura niya at pinipilipit ang tiyan. Ang sabi ng hilot na tumawas rin. Nabalis raw ng salitang may dasal. Humingi raw kami ng tawad sa'yo. Halos putol-putol at mahinang garalgal na patiunan ng babae. Nagpalitan ng nalalaking paningin ang tatlong kasama sa trabaho ni Vanessa. Paano niyo naman po nasabing ako? Tipid na sagot ng dalaga sa ginagawang pizza pa rin nakatuon ng pensin. Naikwento lahat ng asawa ko sa akin. Hindi siya nakatulog magdamag. May itim na anino daw na sumisigaw sa tenga niya kahit wala naman ako naririnig. Paulit-ulit daw. Sinusumbat yung lahat ng ginawa niya sa'yo kahapon. Nung dinala ko sa magtatawas, nakausap naman yung itim na aninong kasapakat mo. Mahinang wika ng babae na animo ba ay ayaw iparinig sa mga kalapit na taong kasama ni Vanessa. Saglit na tigil ang paghihimay ng dalaga sa Angus beef na tinataping sa pizza. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya bago dinampot ang gadgara ng keso at isang tipak na cheddar cheese. Hinango naman ni Paloma ang pizza na nakasalang sa oven. Mabilis na tinos sa box bago in-slice. Nang matapos, nilagyan ng wax paper sa ibabaw at ilang piraso ng hot sauce sa sachet. Mabilis na sinara at tinali. Tinawag ang isang customer na may hawak ng resibo at number na susunod. Nag-thank you ng maabot at muling tumanggap ng order. Baka pwedeng patawarin mo na siya. Maloko lang talaga ang asawa ko pero mabait naman yun. Muling samo ng babae. Nanlisik ang mata ni Vanessa na tinigil ang paglalagay ng pizza sauce sa bagong dough. Tinignan ang babaeng napaatras ng isang hakbang. Nasukol ng barikada sa kabilang booth. Maloko? Mabait? Hindi ho ata kayo sigurado sa sinasabi niyo, Mrs. Sanay na sanay magpahiya ng tao ang asawa niyo. Kung manikaw, tila ba binili na niya ang pagkatao ko. Isa pa, halatang gawain niya ang istilong iyon sa matagal na panahon. Ilang katulad ko na ba ang naloko niya? Nagtatrabaho ho kami ng maayos. Ang kinikita namin, pinaghihirapan namin. Sino ho siya? Para goyoin lang kami. Mahina, ngunit may gigil na wika ng dalaga. Hindi niya kayang humingi ng tawad sa'yo. Panay kasi yung suka niya, panay yung sapo sa tiyan. Halos pabulong na sagot naman ng babae. Umiling si Vanessa bago nagsalita. Kaya niya ho. Makakatayo ho siya kung gugustuhin niya. Kaya niyang tumungo rito at humingi ng tawad sa akin. Anang dalaga na muling tinuloy ang ginagawa. Baka kasi ipakulong mo siya. Naluluha ng wika ng babae. Malamang ho. Ano hong inaasahan niyo? Nagpapakalat siya ng pekeng pera. May gigil na sagot naman ng dalaga. Parang awa mo na, miss. Patawarin mo na siya. Akmang luluhod ang babae ngunit napuno na si Vanessa. Ang ganitong klase ng babae ang isa sa pinakaayaw niya. Konsentidor at halatang sunod-sunuran sa asawang walang bayag para sa sarili at sa matuwid na disposisyon sa buhay. Umalis na ho kayo. Pumunta ho siya dito at humingi siya ng tawad sa akin kung gusto niyang mawala ang kulam ko sa kanya. Huwag niyo ho akong galitin pa. Baka madamay ho ang mga anak niyo. Tingin ko naman ho, mas mahal mo ang mga anak mo kesa sa kanya, di ba? Hindi ka giginhawa sa buhay kung kasama mo pa ang durugista at manloloko mong asawa. Pag namatay siya, ipapangako kong aangat ang buhay mo dahil hindi mo na kailangang magpakamatay sa pagtatrabaho para lang sapilitan niyang kunin sa'yo para sa bisyo niya. Mapupunta na ang kikitain mo sa mga anak mo. Ngayon, kapag inistorbo mo pa ako sa mga susunod na minuto, saglit
Tinignan ni Vanessa ang batang sa kanya rin nakatingin. Tila napaso, 2 kamay na yumakap ito sa hita ng nanay na siyang inakap naman pabalik ng huli. Ang bunso mo naman ang mamimilipit sa sakit ng tiyan. Pagtatapos ni Vanessa bago binalik sa ginagawa ang mga mata. Hindi na nasundan ang sinabi ng babae. Agad itong tumalikod at nagmamadaling umalis. Sabay-sabay na napalunok ang tatlo. Kahit may kanya-kanyang ginagawa, hindi maiwasang mga lisag ang kanilang mga pinumbalahibo sa braso. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Vanessa bago nilinga ang tambak niyang order. Hindi niya naman talaga nais bantaan ng babae, ngunit hindi siya nagbibiro sa sinabing aangat ang buhay nito kapag tuluyang nawala ang asawa sa buhay nilang mag-iina. Minsan talaga, ang isang taong lulong na sa droga at lahat ng diskarte ginagawa upang masuportahan ang bisyong unti-unting sumisira rito at sa pamilyang kinapipisanan nito ay kailangan na talagang mawala sa mundo. Hindi siya nangihinayang sa ganon. Saglit niyang nalingunan ang itim na aninong umangat sa ere. Hindi sinungaling ang anino. Lahat ng kanyang nakita mula sa pananaw nito ay totoo. Bumulong ito sa kanyang tenga. Nananaisin pa raw ng lalaking indahin ang sakit kesa tumayo at humingi ng patawad sa kanya. Tuluyan niyang pinagpasyahan na kunin na nito ang buhay ng lalaki. Hanggang doon na lang talaga ang kanyang pasensya. Ngumisi ang anino bago tuluyang nawala sa hangin. Isang mahinang buntong hininga muli ang kanyang pinakawalan. Alam niya, balang araw maniningil ang anino sa kanya. Kung hihingin niya pa ang serbisyo nito sa hinaharap o kung darating ang araw na muli siyang magkagalit na lampas sa kanyang bisig. Sa ngayon, natutuwa pa itong pagbigyan siya. Para bang isang utang na may interes. Hindi muna naniningil, ngunit habang tumatagal, nilulubog naman siya. Nang matapos ang mga pending na order ay nagpaalam siyang magsi-CR muna. Nasulyapan ni Vanessa ang muka sa malaking salamin ng isang butik habang naglalakad patungo sa CR. Naroon pa ang madilim niyang aura. Mukhang hindi siya maaaring magtrabaho sa ganitong klaseng hanap buhay na humaharap sa mga tao, sa iba't ibang klase ng tao. Masasagad ang kanyang pasensya at mababaon siya sa mga taong magpapanipis ng pisi ng kanyang katinuan. Baka subukin niyang mamasukan sa bahay. Maaari, sa parang iyon mababawasan ng mga taong makakasalamuhan niya. Kulong pa halos ang pagiging isang kasambahay. Bakit hindi? Nakikita ni Vanessa ang sariling namumundok o nakatira sa isang mataas na bahagi ng lupa balang araw. Sa ganoong kapaligiran din kasi siya lumaki. May lupa siyang nakatiwangwang sa kanyang pinanggalingang bayan. Ninais niya lang talaga na maranasang magtrabaho sa Maynila at masubukang magtrabaho ng ilang mapapasukan na kaya naman niyang gawin. Para lang may karanasan siya. Para lang alam niya ang pakiramdam ba. Ngunit alam niya sa sarili na babalik rin siya sa kapraso niyang lupain. Sa ngayon, siguro hindi muna. Nagluluksa pa kasi siya sa pangungulila sa mga yumaong magulang. Baka 1 o 2 taon pa. Nang bumalik sa pizza booth, ramdam niya ang ilang ng 3 kasama niya. Madalas inaako na ni Paloma ang ilang bagay na lagi nitong inuutos sa kanya ng 2 araw na lumipas. Si Jiang Mei at Ruel ay laging may tipid ng ngiti tuwing masasalubong ang kanyang mga mata. Ito ang isa pang ayaw niya. Marahil tatapusin na lang muna niya ang 5 buwan niyang kontrata. Hindi na siya magpaparenew. Ayaw niyang lumakad ang 3 taon na ito sa balat ng itlog. Araw-araw.